Okay, so isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Alas 4:17 ng hapon at a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. So nandito lamang ho tayo sa shop, no. At dire-diretso na ho tayo. At ito nga po ay natanggap na ho natin yung isang board ng LG Smart Inverter. Ito po ay galing lamang sa Quezon City at bibigyan po natin ng kasagutan, solusyon yung problema ng nagmamay-ari nito, ng ating minamahal na customer na taga Quezon City. Ang problema ng kanyang refrigerator ay nagbi-blink di umano ng 3 blinks dito sa IPM LED. Okay? So, pina-check ho ito ng ating minamahal na customer sa service center at nag-comply naman sa kanilang request na i-check. So, pinapaliwanag ko lamang ho sa inyo yung history ng refrigerator na to para at least alam nyo at kung kayo man ay nakaranas ng ganitong mga uri ng trouble na kapag nagkaroon ng 3 blinks sa ating mga inverter board, anong problema mga kamaster? So, at least nakaka-relate ho kayo at baka mabigyan ho kayo ng tulong sa pamamagitan ng tutorials na ito. Okay, diretso na tayo. So, hindi daw po di umano umaandar ang compressor. Sa madaling sabi, wala pong lamig. Hindi po lumalamig ang kanilang refrigerator na 3 months pa lamang. Sa madaling sabi, bagong-bago. Pansin nyo mga kamaster, bagong-bago nga itong ating inverter board. Yan, no? Tama sabi mo. Kapag ka 3 blinks ang ating na encounter sa IPM LED, ang tanong, ano ang problema niyan kamaster? Bakit hindi gumagana ang compressor? Kasi hinatulan po ng service center na sirada daw po ang ating inverter board. Ang sabi ng ating minamahal na customer, sir, 3 months pa lang po ang aming refrigerator, masisira agad. Tama sabi mo. Napanood nga tayo ng ating minamahal na si sir na sa Saudi Arabia. So, kinontak niya ho tayo. Then, ipapadala nga dito sa atin yung inverter board na to. So, alhamdulillah ay nandito na yung inverter board na to. At bibigyan ho natin ng solusyon, no? Ano ba talagang problema kapag ka 3 blinks, okay? So, bago pa man yan, i-check ho natin kasi may power naman daw, may ilaw, may fan, hindi nga lang talaga lumalamig, hindi gumagana ang compressor, okay? So, bago ho tayo mag-check, no? Bago natin ito pandarin, i-actual. So, syempre, back to basic ho tayo, okay? So, i-check ho muna natin yung mga parts na to, yung primary. Mag-primary ho muna tayo, okay? So, may mga in-upload na ho akong video, no? Regarding dito sa no power. Actually, ito may power naman. Pero, i-double check na rin ho natin. So, nagbigay na ako ng tutorials kung paano mag-check nito, basic lamang. So, mag-jump na ho agad tayo, no? Sa pinaka-highlights ng ating troubleshooting, which is, anuhin muna natin yung primary, okay? Primary muna tayo. So, ito, line at saka neutral, okay? Ito pala, line at saka neutral. So, magsimula ho muna tayo dito sa line. So, dapat may marinig tayong buzzer. Okay? Yan, buzzer. So, from line, yan, line. Yan. Ilagay lamang natin ang ating test rod sa line, terminal ng ating board, at ilagay ho natin sa, sa fuse. Tama sabi mo. Yan. Okay, yung ating test rod, nakalagay ho sa line. Okay, line. So, iti-check ho natin yung line ng kuryente na to. Okay, yan. Fuse, okay. So, mag-jump na ho tayo dito sa rectifier. Lagi ho tayo magtatapos sa rectifier, mga kamaster, okay? Yan. So, meaning, ito yung line. Yan, line. Saan ba yan? Yan. Ito. So, pag nilagyan ho natin siya ng jumper, magkakaroon po yan ng connection. So, lalagyan ho natin siya ng jumper. Yan. Wire lamang ho ito, no? Wire, yan. Wire. Yan. Yo, yan. So, naka-jumper na ho yan, no? Para ma-check natin yung rectifier kung buo yung linya ng line. Ayan. Check na ho natin. Yan. Pag may narinig kayo, buo yung linya. Yan. Buo. Then, mag-jump na ho tayo dun sa rectifier. Line. Yan, no? Line. Yung. Yan, no? Kasi pag hindi ho natin nilagyan ng jumper, so hindi natin makikita kung buo yung ating line, kung buo yung mga parts na pinadinaanan, yung transformer, yung capacitor. So, kailangan lalagyan ho natin siya ng jumper, okay? Yan, no? Buo yung line. So, nagtatapos ho tayo lagi sa rectifier. So, dumako naman tayo sa neutral. Ito yung neutral. Yung neutral, ilalagay ho natin dito yung ating test rod. Then, dito naman tayo sa neutral connection ng rectifier. Yung buo. So, meaning, wala tayong problema sa primary. So, pinakita ko lamang sa inyo yung actual na testing. O, tanggalin natin to. Ganito lamang ha. Pitpitin nyo lamang ho ito ng plies para
madurog ho kahit paano yung mga wire, at pag sinalpak nyo, suwabing-suwabe. Okay? Paalala, kailangan nyo ho ng jumper. So, ang gawin ho natin, paandarin na natin para magkaalaman kung ano nga ba talaga ang problema, no? Yan. Kung talaga nga bang nagbi-blink ng 3 blinks, at kung halimbawa mag-blink man ng 3 blinks, ano ang problema pagka ganun, mga kamaster? Okay? So, actual na ho natin para magkaalaman na, para hindi tumatagal yung ating video. Ayan, no? Ito po ay LG rin ha, LG. Yan, salpak na ho natin tong terminal, yung UVW. Kasi hinatulan po ng service center na board di umano ang problema. Ayan, so ilagay na ho natin yung ating UVW ng compressor. Then, ito namang power supply. Ayan, lalagay ho natin dito. Yun. Okay. So, syempre, yung jumper, ilalagay ho natin para magkaroon ng power supply yung ating rectifier. Ito pa yung overload protector ha. Yung jumper na to. Nilagyan ko lamang ng dalawang wire kasi wala ho tayong overload protector ng pang LG. Yan. So okay na ho yan. Then, saksak po muna natin. Okay. Tapos, kuhanan po natin ng voltahe, yung ating rectifier. Kung may input at saka output. Okay. Paalala, yung kaliwa ng rectifier ay positive, yung nasa kanan ay negative. Okay, then yung dalawang terminal sa gitna ay input ng ating AC, at ang output ay DC, nasa kaliwa at nasa kanan. Okay? Yan, buksan na natin to. AC, yan. So, plug na ho natin para malaman natin kung mayroong output. Yan. Okay, so plug na natin ha. Yan. Okay na ba? Yan. Okay, puputok naman yan. 1, 2, 3, go. Boom! Tingnan natin. 1. Yan. So, meaning, okay, kaya nagbiblink siya ng isa dahil wala pang nakakabit na thermostat. So, ilalagay ho natin yung thermostat maya-maya lamang. Pero bago yan, kukuhanan po na natin siya ng input at saka output voltage, mga kamaster. Yun. So, kuhanan po natin dito sa rectifier. Okay, dito. Dito sa ilalim. Input, AC tayo ha. Ilan? Teka lang ha. Ingat lang, ingat. 200. Nanginginig. 224 volts AC. Yan. 223 volts. So, tingnan natin yung output kung may output. O, set natin to sa DC. Yo. So, yung negative ay nasa kaliwa, nasa kanan. Yung positive ay nasa kaliwa. So, ipagpabaliktad ho natin to. Yo. Okay? Output na tayo. Output. So, meron tayong nakukuhang 285 volts DC, mga kamaster. Okay? So, lagyan na ho natin, ay hindi, sukatan ho muna natin ng, voltage yung thermostat. Okay? Pang-apat po na terminal ha, mula sa dulo. So, meron po tayong naka-standby na 5 volts. Okay? So, hindi po sira ang inverter board. Kasi ang tanong, kamaster, bakit sinabi nila na inverter board ang problema? Hindi naman gumagana yung compressor, nagti-3 blinks. Kapag 3 blinks po, ang problema po yan ay thermostat sensor lamang. Okay? Thermostat sensor, hindi po board. Hindi po board. Okay? So, ilalagay na ho natin. Ulitin ha, papakita ko sa inyo na may supply yung ating thermostat. Okay? Magmula doon sa dulo, magbilang ako ng pang-apat. 1, 2, 3, 4. Yung 3 and 4, yun po yung thermostat. So, kailangan may makuha po tayong standby voltage na 5 volts. Pag wala hong 5 volts, hindi po talaga andar ang ating compressor. Okay? Meaning, sira ho yung ating thermostat. O kung halimbawa may 5 volts man, sira yung ating thermostat. Okay? Hindi po sira yung ating kabuuan ng board. O, kuha na natin. Pang-apat na, na paalala, pang-apat na terminal. 1, 2, 3, and 4. Yung 3 and 4 ang kukuha na ninyang standby voltage ng thermostat. Okay? Dahan-dahan lamang po ha, kasi ito po ay live ang ating kinukuha. 1, 2, 3, 4. 3 and 4. 3 and 4. 1, 2, 3, 4. Yan o, 5 volts. Okay, 5 volts ang ating nakukuhang standby voltage. So, ikabit na ho natin itong ating thermostat. Yan. Yun. So, pagka kinabit na ho yung ating thermostat, okay, so magsuswitch ho yan. Yung fan,
yung fan nandito, yung fan 12 volts ho yung fan dito, 12 volts ho yan. So, aandar naman ho yan kahit walang fan na nakakabit. Paalala lang ha, aandar po yan kahit walang fan na nakakabit. Wala po tayong problema, okay? So, ang tanong, ba't hindi gumagana yung compressor, kamaster? Oh, yari ka, kamaster, mali ka, kamaster. Oh, sige. Siya, isubukan natin kung sira nga yung inverter board. Oh. So, syempre, hindi pa siya gumagana kasi ima-manual switch ho natin yung ating refrigerator since na hindi naman nakakabit sa refrigerator. Ang gagawin lamang ho natin, isi-switch on ho natin itong button na to, itong itim na button na yan, isi-switch on lamang ho natin. Isang pindot lang, tik, ganun lamang, okay? Para umandar ang compressor. Ngayon, kapag hindi umandar ang compressor, mali si Kamaster, sablay, okay? Pero pag umandar, edi tama si Kamaster. Mali ho yung diagnosis ng service center na sira di umano ang inverter board. Okay, hindi naman nila na pinpoint kung saan doon yung may problema sa inverter board. Pero sa pagkakataong ito, patunayan natin na hindi sira ang inverter board. Bagkus ang sira lamang dyan ay thermostat sensor. So, unahin natin. Isang pindot lang ha dito sa button na to. 1, 2, 3, go. Yun. Yan. Tingnan natin kung aandar si compressor. Yun. Oh. Oh. Ayan, oh. So, wala po tayo nakikitang blink dito sa IPM. Okay? Kasi ang sabi ni Madam ay nagbi-blink di umano sa IPM side na 3 blinks. Pag 3 blinks po, hindi po problema yung inverter board. Ang problema po niyan ay thermostat sensor, mga kamaster. Yung thermostat sensor ni LGI, kulay puti. Ito po yun. Tama sabi mo. Yan. Ito po yung ano niyan. Ito po yung problema pagka 3 blinks ang nagre-registered na error, mga kamaster. At kung nyo mapapansin, gumagana naman ho yung ating compressor at wala naman tayong nakitang error. Yung error doon ay wala naman ho, di ba? So, dalawa ho kasi yung lead niyan, isa kaliwa, isa kanan, okay? So, yan ho. So, pang-testing lamang ho natin itong compressor. So, wala pong problema sa ating inverter board. Bagkus, ang problema po niyan ay thermostat sensor lamang. Pag 3 blinks ay thermostat sensor. Hindi ko po alam kung bakit sinabi ni service center na ang problema ay yung inverter board. Tama sabi mo. Gayong ang problema lamang ho niyan ay thermostat sensor. O malinaw na ha, sana nakatulong itong munting video na ating ibinahagi na naman sa ating kababayan ng mga technician at doon sa ating minamahal na customer na hindi naman po sira ang ating inverter board. Bagkus ang sira lamang po ay thermostat sensor kapag 3 blinks, mga kamaster. Okay? Kailangan makuhanan nyo po siya ng standby voltage na 5 volts ang ating thermostat, mga kamaster. Kung walang 5 volts dyan, malamang sira talaga ang ating inverter board. Tama sabi mo. Okay na. So, hindi po sira ang ating motherboard at ang ating inverter board, mga kamaster. Okay? Okay, so hindi na po bibili ng ang ating minamahal na customer ng inverter board itong assembly nito kasi medyo may kamahalan po ito, mga kamaster. Ang sira lamang ay thermostat sensor, mga kamaster. Kapag ka 3 blinks, thermostat sensor ang ating papalitan, mga kamaster. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon po.